Okay yan. So meron tayo dito. Ayan, nakakulant. Okay. So problema, tignan natin kung buoy yung water pump. Kasi walang movement yung tubig, no? So gaya ng tinuturo ko, meron tamang pag-check dyan kung buo pa yung water pump. So ngayon kailangan namin baklasin kasi meron akong napansin na abnormality. Andiyan, magpapalit tayo ng belt. Kasi makita nyo crack na. Okay. Andiyan, ito napalitan na ng radiator dahil naputukan na. Pero nakakulan pa rin sa langang ngayon. Andiyan, yung tunog ng makina standard pa, no, stock. So babaguhin din natin yung under niya mamaya. So ngayon babaklasin na namin yung radiator kasi for cleaning din siya. Natignan natin kung ano yung meron dito sa makina na to. Ayan. So ayan na yung coolant. Tinatapon na natin kasi wala namang magsasahod dyan sa ilalim dahil dadaan niya sa mga bakal. Wala naman sahurin mo yan para ibalik ulit yan. Okay, so tapon talaga yan. Good day guys, so another issue para paulit-ulit lang na issue. So dito sa video, no, iba't ibang idea ang may share ko sa inyo paunti-unti dahil hindi naman tayo lagi nakakapag gawa ng video. Dito sa problema nito, si Kuya is from Cavite. Saan kayo galing? General Trias po, Cavite. So General Trias, so may problema siya sa temperature. Although yung makina niya stock, buti na lang yung panahon. So hindi pa nagagalaw yung makina pero naputokan na sila ng radiator. Ayun, ang tanong niya, ang tanong nyo kanina, gaano katagal yung radiator? Gaano po ka tumatagal ang radiator natin? Okay, yung radiator gaano katagal? Tayo sa radiator tumatagal, no? So meron nagsabi dyan is 5 years lang. So hindi mo po pwedeng sabihin na 5 years lang yan, no? Kasi depende yan sa gamit. So hindi naman lahat ng sasakyan pare-parehas ng gamit yan. Meron private lang, umabot ng 5 years, papalitan mo na. Ngayon paano nga ba nalalaman kung papalitan na? Yan talaga yung nakamonitor. Kung monitor niyan na ibababa, nalilinis, doon mo nakikita kung nagkakaroon siya ng lamat. Dapat alam ng gumagawa kung may lamat na. And then yun ang magbibigay ng warning or sign sa may-ari na dapat niya ng palitan. So yan ang ginagawa ko rito, no? So sa pagbibigay ng babala sa may-ari, doon mo mapiprevent yung pagputok ng radiator during sa biyahe yung sasakyan. Dapat alam mo kung kailan bibigay. Kasi hindi mo pwede sabihin mo na palitan mo na yan dahil meron kang pamalit. So kailangan mapaliwanag mo sa may-ari kung bakit mo papalitan. Papakita mo kung ano yung mga lamat na sinasabi ko. Ngayon yung mga pagputok na yan, makikita nyo lahat sa ibang mga video ko yan. Yung mga lamat, kung saan pumuputok. Meron akong mga video yan. Kung talaga nanonood kayo ng video ko, makikita nyo yan kung saan pumuputok. Yung usual na pinuputokan ng radiator. Kasi sa experience ko, pare-parehas ng pinuputokan na side yan. Ngayon dito sa sakyan ni Sir, yun nga, babalik natin yung dating under niya kasi iba na yung under ng makina. Hindi pa nagagalaw yung valve clearance And then dito check natin yung water pump. Itong sasakyan niya nakakulant. Okay, yan yung issue naman sa coolant. Merong kamote nagigil sa atin dahil tubig lang ang ginagamit natin, no? Yung tubig na ginagamit natin, dati niya rin ginagamit yan, distilled water, no? Kung magpabili pa nga yan, 2 Wilkins na malaki. Gigil sa atin yan kasi na tubig. Kung ano yung pinapakita niya ng mga water pump, sinisisi tubig. Ngayon papaliwanag ko, no? Ito kasing urban, ito makikita niyo, ito pinakita ko kanina, may coolant. Okay,
So ever since nakakulant. So tignan natin mamaya kung naipagtanggol ng coolant to. Ito kasing urban, gaya ng sinabi ko kanina, kaya namin namomonitor yung pagputok. So sa mga ginagawa ko, napiprevent namin yung pagputok dahil naabisuhan ko yung may-ari na kailangan ng palitan. Nangyayari yan tuwing binababa namin yung radiator, no? So sa mga pambiyahe na sasakyan, yung mga UB na ginagawa ko rito, especially yung akin, every 4 months or 6 months binababa. Okay, bababa yan for cleaning, nililinis. Siyempre pag binaba mo, tatapon mo yung coolant or yung tubig, no? Walang magsasahod yan sa ilalim para ibalik ulit sa radiator, gaya na pinakita ko kanina. So kailangan mo siyang palitan ulit ng liquid. Okay. Magkano yung coolant? Okay, magkano yung distilled water? So hindi naman tubig po yung ginagamit natin, hindi naman nawasa, no? Distilled water iniinom ng tao. Imagine, yan ang ginagamit ko dito. Ngayon, imagine every 6 months magdi-drain ka ng coolant, bibili ka ng coolant. Okay, good. Meron kang pambili, no? Ipambili ka ng coolant, okay lang. Kasi may mga customer ako dito. Pag sinabi coolant, coolant nilalagay ko. Pag sinabi tubig, tubig nilalagay ko. Pero pag tinanong ako, ang sasagot ko siyempre, pwede ng tubig. Kasi sa experience ko, no, dami nang ginagawa ko na urban, no? Sa ibang sasakyan, yan yung mga makina, yung mga sasakyan na mayroong radiator, may condenser, no? Ayan, nakakulant yan. Kasi yung kanila ay matagal naman magpalit ng coolant, no? So pwede mong patagalin ng 1 taon. Ayan. Pwede mong patagalin ng 2 taon. Ayan. Actually yung Toyota ko nga umaabot na ng 5 taon, hindi pa ako nagpapalit ng coolant. Okay, so dito kasi ang problema sa urban, kailangan siya binababa lagi yung radiator. So kailangan nililinis yung radiator para maging stable yung temperature mo na mababa. So ngayon kung tanggal ka ng tanggal, palit ka ng palit ng coolant, paano kung mahal pa yung pinagpapagawa mo? Diba? Magkano ang 1 litro ng coolant? So hindi ko sinabi na huwag kayo mag-coolant. Actually meron ako dyan panindang coolant. May consignment tayo na coolant dyan, pero ako mismo sa sarili kong sasakyan o yung mga ginagawa ko dito na matagal ko ng hawak, naipagtanggol naman kami ng tubig lang sa mahabang panahon, sa ilang taon, lalo na yung mga UB Express, no? Okay, putulin muna natin to. Babangpakin muna natin to. Papakita ko naman sa inyo yung issue ng sasakyan na to. Okay, yan. Kung makikita nyo, binaba nila yung radiator. Isa sa masama na nangyayari dito, yung paglagay ng silicone. Ulitin ko ha. Ayan. Makikita nyo yung silicone. Ayan. Nasa labi. Ayan. Okay. Yan ang mga bumabara sa radiator. Sa mga butas ng fins ng radiator, yung mga sinusundot ng gumagawa ng radiator, yan yung mga napupunta doon na commonly nagpapabara. Isa na yan, and then bukod doon, yung mga minerals na naninigas na pumupunta doon sa mga pins para magbara. Ayan. So natanggal natin yan. Pababa ko yung radiator para linisin, and then magpapalit tayo ng dry belt. And then tignan natin yung water pump. Kakalasin ko yung water pump kasi meron na akong doubt na may problema sa water pump. Ngayon kung paano yan, nasa video ko yan, hanapin nyo lang. Okay, so tirahin na natin yan. Okay, so natanggal na natin yung radiator saka yung engine fan. So medyo madumi, no?
Ngayon, babaklasin ko ngayon yung belt. Dahil yung belt nga, may mga crack na. And then, titignan natin kung anong itsura ng water pump nito. Okay, so natanggal ko na yung mga bolt. Wala na rin yung belt. Makikita nyo, intact pa siya, no? Hindi pa nagagalaw, wala pang mga silicone. Ayan, magulan. Tignan natin yan. Ayan. Okay, so ayan. Nakikita nyo, napakalinis. Walang kalawang. Kasi nga nakakulant siya, no? So ever since nakakulant. Ayan. Ngayon, makikita nyo naman sa impeller, walang kalawang. Diba? Kasi nga nakakulant. Ang tanong, bakit napudpud? Bakit numipis? Diba? Bakit nawala yung bomba? Okay. Anong model po nito? 2015 po. 2015 model. Okay. Nakakulant. Bakit napudpud? Hindi basta-basta siya nabigay. Oo. Kung mapapanood yung mga video ko, yung crack niya si Babaw, malit lang, ganyan lang. So, ang ano niya, magbabawas, mapapansin nyo, tataas temperature yung pagsilip na may tumutulo. Hindi katulad nito. O, hindi kagaya ng main radiator, pag pumutok yan, Talagang tapon talaga lahat. Kasi, ang magiging biyak niya, either ganyan, ganyan. Pinakamahina na nga yung mga ganyan. Yung mga 4 inches. Kasi, pag mga yon mahaba. Kaya pag kine-check ko yan, may lamat yan. Pag mga 4 inches pa lang yung lamat, ina-advise ko na yung mayari para palitan. No? So, depende pa rin talaga sa gamit yan. Okay, so guys, nakita nyo, naipagtanggol ba ng coolant yung water pump? So, hindi, no? Ganito kasi yan. Yung gigil na gigil sa atin dyan sa tubig, hindi ko alam kung gaano kalawak yung experience niya. Ito kasi, ina-apply ko yung experience na hinaharap ko araw-araw sa loob ng 23 years, no? Kaya ang ina-advise ko sa mga customer kung ano yung alam ko na dapat, dahil ako may mga sarili sasakyan din, alam ko rin yung gastos, no? So yan, imagine nyo ilang taon siya nagkukulan pero nasira pa rin yung water pump. Wala talagang hindi mapupudpud na water pump dahil yung nakakabit na bakal dyan is mapupudpud talaga, no? Dahil bumubomba yun ng tubig lahat ng nagmumove na object dyan nagkakaroon ng wear and tear. Kaya ngayon sa papalitan namin ng water pump, tatanong natin yung may-ari kung magkukulant pa rin siya. Okay, so bibili tayo ng water pump, kakabit natin. Then kanina kasi yung movement ng tubig, actually si sir natuto na yan, no? Yun ang kaibahan na nanonood ng video ko, nanonood siya. Actually bago siya pumunta dito, alam niya na may abnormality sa galaw ng tubig, di ba? ito po yan. So may idea na rin siya. Kaya lang pagdating dito kasi double check ko yan. Pero kanina sabi ko na may abnormality. Kaya bago ko pa lang baklasin, alam ko na may problema yung water pump. Kasi sabi ko nga, yung water pump na yan, pag binaklas mo yan, iba ang bayad niyan, no? Ganyan din sa ibang shop. Ngayon, dapat bago mo baklasin yan, alam mo sira, no? Alam mo hindi bumubomba. Pero yung sabihin mo may kalawang lang, papalitan mo, mali yun. Kasi buo yung pyesa, ba't papalitan mo? Diba? Yan, kaya ako papalitan dahil sira. Hindi yung porke may kalawang lang, papalitan mo na, quality ka. Ngayon ito, gano'n nga, alam niya na gano'n. So chinik ko, ayan, lumabas ang hula, tama. Okay, papalit tayo ng water pump.
Okay, so ayan na. Ito na yung water pump na kakabit natin. Ayan. Okay. So, bakal. Hindi ko masasabi na hindi mapupudpud yan. Mapupudpud pa rin yan. Okay. So kakabit na natin yan doon. Then makikita nyo walang gasket. O yung gasket na kasama sa water pump. Hindi ko kinakabit. May reason yan kung bakit. Saka ako na lang sabihin sa inyo. Okay, ayan. So tubig lang tayo. Wala tayong biling kulant eh. So distilled water. So siguro naman eh hindi masama yan. Iniinom natin yan, di ba? Wala kayong pambiling kulan. Tubig lang muna. 300 sak. So first time na sir mag-distill. Tignan natin kung ano yung performance. Okay, so after nyan, magbabalve clearance tayo. Then may naka-waiting pa tayong isa. Okay, so pakompleto na. Nakakabit na lahat. So nabuksan ko na rin yung valve cover. Ayan, kung mapapansin nyo, napakaitim ng oil nya. Ayan. Then wala nang dulas. Mukhang bihira ito mag-change oil. Or hindi tama yung kanyang interval ng pag-change oil, ano? Dapat yan every 5,000 km nagpapag-change oil. Ito mukhang hindi. Kasi nakakapit na yung oil. Okay. So ibabalik clearance ko yan. Dahil napansin ko kanina malagatak, no? Iba yung tunog niya. At saka stock pa. Medyo malalayo clearance yun. Okay. Okay, so okay na tayo dito sa valve clearance. So nandito na tayo sa fuel filter. Ayan. So yung fuel filter nya hindi daw nabababa yung primary or yung water separator. So mapapalitan na nila is yung pinaka filter, no? Yung secondary. Check natin yung primary dahil nabaklas ko na. So ito yung original nya pa. Yan yung water separator. So problema, so yan yung dumi, ganyan kadumi. Ayan. So ito yung natanggal natin. May mga jelly na, no? Hindi normal yan, sir. Okay. Hindi pa yung umakat sa filter kasi nga nagpapalit kayo ng filter sa taas. Yan naman kagandahan dito sa Urban kasi dalawa yan. Parang hindi sir napapalitan yun? Alin? Napalitan nyo yun. Napalit sila? Napalitan na. Okay po. Kasi ilang taon na to? 9 years? Opo. Ngayon dito, walang laman sa loob yan. Walang element yan. Kaya kagandahan nito, lilinisin lang natin yan. And then babalik natin yan. Yung secondary, papalitan natin ng filter. Okay, so yan na. Start na natin to. So kanina may abnormality dito, hindi gumagalaw yung tubig. Kaya naging udyat, no? Para sa mayari, para galing dito. Sa Cavite. Kaya kung makikita nyo yan, gumagalaw yung tubig. May movement na. Hindi yung under ng makina. Kung yung under niya kanina, napakita ba natin dun? Okay. So kayo may-ari, kayo mag-ano kung bago, di ba? Parang sir ano? Ha? Parang balik-bago nag-vlog sa kakasap. Balik yung dati niyang andar. Okay. So standard valve clearance na ginawa natin dyan. Wala na kung ano-ano, no? Matawag sa valve clearance yan, standard lang. Ayan. Okay, so okay na tayo dito. May pinapa-adjust na siya sa clutch. Check natin ang adjustment. Okay, so ayan na yung andar ng makina niya. Tapos na tayo dito, no? So pauwi sila ng Cavite. Kasala natin yung kasunod. Okay, so ang problema nung kasunod, hindi daw makatakbo, no? So hanggang 80 lang tinatakbo sa expressway, madalas sila sa Bicol. So tignan natin kung ano yung problema. Dahil yung isang sasakyan nila urban din, nagawa na natin dati, same issue, pero tignan natin kung parehas.
Okay, so yun na. So number 1 issue, local ang clutch. Baka mo yung clutch, boy. Yan. Tumatahimik ang makina pagka napakan yung clutch. So iba talaga malakbo pagka ganyan ang clutch. Tama. Okay. Ayan, habang nakahapak ng clutch. Okay. Ang ganda ng makina. Okay, so may napansin ako. Okay. So nauuna pang umungol yung pan, no? Nauuna pang umungol yung pan kaysa sa makina. Okay. Nauuna pang umungol yung makina. Ay, yung ano, yung pan kaysa sa makina. Okay, so yun na. Ang i-apply ko muna dito is valve clearance. Although sabi ko sa kanila hindi naman gaano magbabago yan dahil yung clutch nito is local, no? So isang nagiging cause yan ng pagbabago ng hatak o ng takbo ng sasakyan dahil sa clutch, no? Yung clutch na replacement mayroong konting slide lalo pag luma na, may dragging yan din, nagbabago sa takbo. Okay, so sa valve clearance naman, so nakita ko sa kanya medyo maluluwag na clearance niya. So babalik natin sa standard. Same ng isa kanina, no? Okay, so natapos na yung mga ano natin, no? Yung mga ibang sumingit pa pero hindi ko na napakita sa inyo dahil mga basic troubleshooting lang. So ngayon sana may nakapagbigay ako ng konting idea at nakapagbigay ng konting linaw, no? Dahil marami nagtatanong bakit nga tubig lang ginagamit namin or distilled water kaysa sa kulat, no? Dito sa Nissan Urban. So hindi lang ako na makakasagot niyan, no? Maraming makakasagot niyan, lalo yung mga UB Express na araw-araw bumabiyahe sa Commonwealth. Dahil sila yung mga nagpapagawa dito is nakatubig lang. Pero magkaiba kasi yung experience doon sa nanonood ka lang. Dahil pag may experience, merong quality.